Hi guys, I'm here today to discuss or rather explain a demo code in Java in which it implements a stack using linked list. But before we proceed on that topic, we'll first discuss the definition and then its operation of stacks. What is a stack? A stack is a linear data structure that follows a particular order in which the operations are performed. And that kind of order is that the stack is using is LIFO, in which last in and first out order. This strategy states that the element that is inserted last will come out first. You can take a pile of plates kept on top of each other as a real-life example of a stack, in which the plate we put last is on the top, and since we remove the plate that is at the top, we can say that the plate that was put last comes out first. So, ang give example sa katong definition, ang plato nga magkapatong-patong ang plato, mao na mahimong stack. So, kung ganahan ka makuha ang katong nga particular ang kinaubsan nga plato nga di first in nimo, dapat i-remove sa nimo ang first or ang last na plate, so that hantod matangtang ang stack nga nagpatong sa katong first na tong gisod. Another example is kanang picture nga nasa inyong screen ron, in which na empty stack siya, and then gisudlan siya og mga int data or gipush na to ang mga data nga 1, 2, 3. Kung ganahan na to makuha ang nga data 1, kailangan paon sa nato ang 3 ug 2 para ma-access or ma-pop na to ang kanang data. So, mao na siya ang overall process sa stack. Now, what is the basic operations on a stack? First is the push and pop. Push is a kind of method in which it's a way to insert element into the stack. Second is the pop. It's a method to remove an element from our stack. Kani siya nga ang pop ug pop. Mao na siyang mga methods or mga factors nga mo insert o mo remove sa atong data sa atong out from sa atong in or out sa atong stack. Next is the top and is empty. Pop is to siya, like niya ang ay mga date variables nga or mga date ay mga object nga sa atong stock, or iyang nga kani siya ang top or atong mga new nga stock. Second is empty. Kani siya nga method is to verify whether nang atong returns true is stock is empty, else false. Kani siya is like nang mo decide sa program kung kani siya nga stock is null ba ni siya or dili. If nga mo return siya true if null nya, else is kung false, kung di null ang katong particular nga data. And last is the size. Kani nga method is, as the name suggests, kuhaon niya ang pila ka data ang nasa tong stock. So, mao na ang 5 basic operations sa stock. Now, let's proceed on our demo code in Java, in which implementing stack using linked list.
karon i-explain na nato ang flow sa code sa atong demo code. Sa atong demo code in Java implementing stack using linked list. So first, sa pagtanaw sa atong code is mag-una jud ta sa atong main method, in which gikonan ang public, of course, public static void main, kay to signify nga kaning main kay mao ni siya ang mag-una sa atong compiler. Nga gikonan og string string close open close bracket dot nya args nya close parenthesis ana. Sunod kay stack as linked list, SL equals new stack as linked list. Kani siya kay nag-instantiate siya og kaning or ni-create siya bagong object in which nga gipangalan og SLL. Nga kaning stack linked list panan sa atong public class stack as linked list, in which kaning kuan siya ang tanang kuan sa SLL nga object kay muagi sa siya sa kaning stack as linked list, in which nga mukuan siya nga stack node root. Nga stack class stack node iya gikuan ang gikuan ang as class ang stack node. Then ni declare siya int data, in which ang int data maara na ma-stored ang mga data nga gi-push later on sa atong user or sa atong compiler. Next is stack node next. Kani siya ang stack node next is mao ni siya ang use sa atong linked list para ipasa ang data sa next na sad nga node. Then stack node next iya ra ni gikuan like iyan siyang declare ang object or ni-create siya object nga next. Then kaning stack node int data net this that data equals data. Kaning stack node iya na sad kunan ang kaning data nga lisod niya ang mga variables nga nasa nga ipang kuan sa user. Then kunan din niya this that data, in which ang data nga na kuan kay na store sa stack kay masud sa kaning this that data. Mao na to ma-store siya sa atong stack node or sa SLL nga object. Then after that, sa kaning stack node mo continue din ang atong kuan sa public boolean is empty. Kaning na method nga is empty is mo decide ang kuan arish mo kuanan og condition nga if root is equal to or empty siya or null, mo return siya true. But kung ang katong root na to is nay variable or nay data nga dili null, then mo return ang kaning else og false. Mao na to mo balik kung mao na to taga kuan sa kaan sa stack linked list, iya ko no ng katong taga data sa i-push sa atong stack. Mao ni ang purpose sa pag-instantiate sa atong stack as linked list or SLL object. After pag-instantiate sa atong object, gamit ang atong object nga SLL nga gikuanan og user defined nga method, in which gipangalan og push. So agto ta sa push method or user defined method nga push. Ang kaning push user defined push is ang katong gistore, let's say nga katong 10, di ba 10 may gikuan dere. So muag to siya sa user defined method. Then ang kaning int data mo store din ang katong 10 diri sa int data. Kay nag-use man tag user defined. Then kanon ang katong stack node kaning instantiation na sad niya
stock node, new node equals new node, stock node niya data. Kani siya is to create our node or new node para sa atong data, para sudlan sa atong data nga if root is equals to naman ang stock node, di ba? Pag-instantiate o pag-create sa atong object nga new node, modritso din siya sa kaning conditional statement nga if root is equals to none, nga ang root na to dili naman null, so dritso ta sa else kay na may gihold nga number ang atong or value ang atong data in which this yan null, so dritso din ka sa else that stock node temp equals root then root equals new node nga mana ni katong ma-stack ang new node sa atong ang as sa atong like ang root mahimo siyang ang first nga data nga na stock sa atong object or stock, then new node that next mana ni create og equals temp para sa next na sad nga next nga node. Then after that mo iya then manaman ang new node that next equals temp dito din ka sa system.out.print data nga mo gawas ang i-display sa program ang kaning nasa tong system.out.println in which ang data in which diba 10, so ang mugo sa atong output kay 10 push to stock, na first nga output sa atong program. Then manaman siya mo balik down siya sa atong main, then na din na sunod niya push 20 o 30 until mahuman na ang katong gitagana or gisugo sa user dere nga ipa-push sa atong stock. Then after ang kaning sl.push or sa kaning method user defined method nga push nga na stock na ang 10, 20, 30 na say bagong gipakuan in which nagsugo ang user nga system.out.println sll.pop. So gisugo siya nga moadto sa user defined nga pop unsa ning pop user method. So tanaw na to unsa ning pop. So kaning pop, if public int pop, di ba napunta na siya nang gipakuan call out man ang user defined pop, then int pop equals integer.mean value. Kani siyang integer.mean value, yes nang ang katong gipop nga value sa atong stock, that if root is equals to null, then if kung ang root daw na to is walay value or 0 kay so na may value atong kinalasan niya nga gi-push sa atong stock, so diretso ta sa else in which nga pop equals root.data, then root equals root.next, then return pop. Ang process niya nga pop equals root.data, ang katong root data sa kinalasan in which ang 30 nga data kay ma-store na sa atong pop, then ang mabag-ong root sa atong kay ang atong 20 kay na may kaning equals root.next. So gi-command sa kaning code ang program, ang compiler, ang yes nga mo ambak sa sunod nga data nga naa sa stock in which that 20. Then manaman ang iyang mo return din ang pop kapress ay along sa iyang data or value nga nakuha niya sa kaning user defined method.
So nahuman naman ang pagkuan niya, mo i-print out din niya ang kaning system.out.print ln, in which nga ang napop sa atong stock is 30. So 30 pop from the stock mo na mo kuan. So ang kuan kay 10 is pushed in the stock, 20 is pushed in the stock, 30 is pushed in the stock nya. Karon nanasay gikuan niya 30 is pop from the stock, in which ikuha siya sa atong stock. So ang remaining na lang nga ng data sa atong stock is 20 and 10. Then after na to gipop ang pinaka-top na data nga nasa atong stock, which is 30, karon nibalik naman ta sa atong main. Karon must proceed ta sa atong system ni kuan na sad ang user og system.out.print ln nga mo print og top element is in which nagamit na sad og SLL nga dot pick method or user defined pick nga pangalan niya sa method. So magto ta sa pick, then after na call out ang katong pick nga method, mo condense siya nang i-proceed niya ang nasa yung code na if root is equal to null, then i-print din niya ang system.out stock is empty, then return integer, mean, then value. But ang atong value nga nasa stock kay wala kay di man null, so mo proceed ang else sa else dayon, then return root dot data. Kani gipakita sa kaning pick nga method, ang iyang ikuan ni is ikwaon ay tan-awon niya kung unsa ang pinaka taas nga element after gipop na to ang 30. So nawa na naman ang 30. So next nga data nga pinakataas or nasa top sa atong stock is obviously is 20 na, ang 20 nga data or value. Then man na magkuhan sa atong pick, proceed din ta sa atong system sa kinalasan niya kuan sa atong user, in which ipa-print niya ang elements sa present sa atong stock. Next, gipasugo na sad ang kuan system.out.print elements present in stock. So mo ikuan sa gisugo ang user ang compiler og pa-print aning element ang kaning string nga nasa kaning function method ay kaning system.out.print, in which nga kaning while SLL is empty, iya gi-call out ang katong kuan ang katong is empty na to nga user defined method nga mo kuan if kana nga variable ay kana nga date or object sa nga store sa atong stock, or ang variable or data nga na store sa atong stock is whether null or not. So kabaw naman ta nga ang tanang na stock dito sa kan kiniagi na sa SMT, so ditso na siya sa else. Then after that mo gamit ni kuan din og system.out.print sl.pop para ma-pop ang katong duha ka buok nga remaining nga mga or makuha sa kuan, in which gamit ta sa atong kuan na sa pop nga user defined method para makuha ang duha ka remaining data sa atong stock. So mao na to ang whole implementation of stock using linked list, explanation sa whole code sa
implementation of stock using linked list. Now, karon nata sa atong code para i-test natog sakto ba ang atong explanation. Dapat ang atong push nga di ba? 10 push to stock, 20 push to stock, 30 push to stock. Mao ni ko ani sa output kay tungod ni sa atong user defined nga push method nga gi-call nato, in which nga gi-call sa program mao na ni ghost ang 10 push to stock, 20 hangtod to 30 push to stock. To kaning 30 naguwas tungod ni sa 30 pop from stock, mao ni ang katong product tungod sa atong pag-call sa atong pop nga call method, in which nga iyang gi-process mao na ni ghost natangtang siya ang 30 sa atong stock, mao na nya gikuha siya, mao na output siya sa atong output. Then sunod kay sa sunod nga println kay nigamit matag ni kuan man natong ang user nga ipa-print ang top element is, in which ang top element nato kay ang 20 kay wala naman ang 30 kay gipop naman nato kay kaning 20 nakuha natong 20 tungod ni sa atong pick nga method nga user defined nga gi-call siya po nato. And last kay gisugo na sad ang nga ipa-print ang elements present in stock, in which nga ang present sa stock kay 20 og 10. Mao na ang full output og explanation sa atong implementing stock using linked list method. Linked list. So, I hope you enjoyed the video and please like and subscribe. Ching!